Xiao Liuzi, Sister Yue ay hiniling sa'yo na lilinis sa itaas. Okay? Napakahalaga. Ang Damakan Half Mountain. Half waterstone ng Dama na lalagay sa mas mababang abot ng Ilog Uru. Dilaw na mist seeping sa pula. 3 pulgada sa ibaba ng balat. Bloodstone Jade. Malaking surge. Mabuti. Ito ay hit. Ito ay hit. Kung mayroon lamang ako ng ganitong uri ng swak, Ano ang paggamit? Cracks sa Jade Heart. Ito ay nakatanggap na maging maling kagalakan. Sai, nakikita kita. Mahigyos ka lamang, laging paglilinis. Ano ang alam mo? Tumingin mabilis, may crack. Ang crack ay naabot sa Jedi Puso. Ang lalaki na ito ay talagang inaasahan. Lord Nine, ang 4 na malaking pamilyas, gumagawa ng malakas na paglipat. Sila ay determinado na kumuha ng Jiangbei. Nagkaroon na sila ng Jiangdong sa pamamagitan ng paglalaro ng bato. Jiangxi, kung hindi ka gumagawa ng aksyon, natatakot ako ang mga mineral veins ng 4 na lalawigan kasama ang ilog. Mapahulog sa kanilang mga kamay. Ang mga mineral veins sa Jiangbei, siyam na porso, nasa iyong kamay, ang target ng 4 na malaking pamilyas. Ikaw din, Li Yue Pavilion. Luma ako ngayon. Ayaw kong kasangkot. Sa iyong mga galaw. Sai, Lord Nine, ngunit ikaw ang taong namamahala sa Jiangbei. Sa Jiangbei, ang 4 na gangs at 26 na fakto, lahat ay umaasa sa iyo. Huwag kang pag-alaga. Iyon ang iyong negosyo. Gusto lamang na mabuhay ng isang mapayapang buhay. Maglilinis ako. Boss Su, sinusubukan mo ba? Kick ako out? Hindi, Lord Nine, Lord Sham. Hindi mabuti, Yue. Nandito upang magdulot ng problema. Sino? Siya, sinasabi niya na siya ay tinatawaga Ghost Eye 7. Ang 7 evils of stone gambling, Ghost Eye 7. Mukhang sa oras na ito, ang 4 na malaking pamilya, walang intensyon na iwan tayo ng anumang paraan palabas. Ano ang dapat nating gawin, Yueje? Lord Nine, maghintay. Boss Su, ano ang payo? Ang Jiangbei mineral veins. Handa akong magbigay ng kalahati. Mangyaring Lord Nine, lumabas ng retirement. Yue, ito. Hindi kailangang sabihin pa kung hindi tayo nagsasalita tungkol sa mga damdamin. Magsalita tayo ng negosyo. Lord Nine, maaari mo bang dalhin ito? Dahil Boss Su, masyadong tao, na ngayon itiyakin ko na Li Yue Pavilion, ligtas at maayos. Pagkatapos, salamat Lord Nine. Lahat, halika sa akin upang malugod ang mga bisita. Jiangbei, Liyue Pavilion? Boss Su, sana ay maayos ang lagay mo. Ghost Eye. Ki, dati, mandaraya ka na. Pinagtabuyan ka sa Jiangbei. Akala ko ba'y hindi ka na maglalakas loob na bumalik? Ganito ba ang turo ng maestro mo? Sa katandaan, dapat mo akong tawaging tiyuhin master. Itinaboy ka na sa Jiangbei? Ang aming caravan ay walang katulad mo. Wala kang karapatan na tawagin kitang tiyuhin master. Kung hindi dahil sa paimbabaw ng maestro mo noon, hindi sana ako nagdusa ng ganito. Pero dapat pasalamatan ng maestro mo. Dahil sa kanya, nakasali ako sa 4 na dakilang pamilya. Narito ako ngayon upang bawiin ang nawala sa akin. Ang 4 na dakilang pamilya, Takbo! Nagrabyado ang 4 na dakilang pamilya, tapos makakatakas kayo. Bugbugin nyo. Atakin nyo siya rito. Jiangbei, walang pag-aari mo dito? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Pagkatapos ngayon, papaalabin ko ang Jiangbei ng pagbabago ng pangalan. Ano mang gusto mong laruin? Ikaw ang bahala. Ako ang sasamahan sa'yo. Mabuti, Batangas sa tuntunin, Tres Cantos, pustahan sa paghiwa ng bato, blind material. Sino man ang may mas magandang klase, ang mananalo. Walang problema. Mga mina ng Jiangdong at Jiangxi, pati Jiangnan. Binibining Su, dapat alam mo, ang laro ko. Tanggapin mo man o hindi, nasa iyo na yan.
May choice ba ako? Pag di ako pumayag, gagawin kong death match na 10 beses ang pusta na kailangan mong tanggapin. Sa oras na yon, di mo na kontrolado ang kapalit ng pagkatalo. Malamang, di mo kailangang paalalahan. Mabuti. Tinatanggap ko. Sino pa ba mga tauhan mo? Sabay-sabay na kayo. Huwag mong sabihin ninanakawan kita. Ang lalaki ng salita mo. Sa palagay ko, kayo dapat ang magsama-sama. Sino ba tong taong to? Nangahas, hamunin si Ghost Aishki? Di mo ba kilala si Master Ju? Hari siya sa pagtingin sa Jiangbei. Walang nakakalusot sa mga batong tinitignan. Master Ju ng Jiangbei, tagasilbi ka lang ng Liyue Pavilion. Di ka naman galingan. Boss, Su, akala ko maghahanap ka ng karapat-dapat. Ito palang matanda. Ang dinala mo? Mukhang ang Liyue Pavilion nyo, ubos na ang puwersa. Ha 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 ha. Kayabang ng bunganga. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang kahulugan ng pagsugod ng walang uwian. Kung sawa ka na sa buhay, wag na tayong mag-tres kantos. Isang round na lang tayo. Tsaka pala, di ba clairvoyant ka at mismong mga mata mo, pangahas ka bang makipagsugal? Ako ay sasabak sa iyo. Kung ganon, ano ang masasabi mo, Boss Su? Siya ang inimbita mo. Kung hindi ka sasali, ang mga resulta, siya lang ang mananagot mag-isa. Yamang gusto ni Master Ju. Sige, ang Liyue Pavilion ko ay sasamahan ka hanggang dulo. Hindi basta-basta ang lalaking ito. Sister Yue, pag-isipang mabuti. Wala akong magagawa. Yamang pumayag si Boss Su, hindi na ko magpapaawat. May magdala ng mga batong-bato. Opo. Nakakainis. Sige na. Salamat sa iyong paggalang. Ialis na ito. Ito lang ang dekalidad. Ngayon, nasa akin na ito, batang paslit. Kung mahina ang kakayahan mo, aminin mo na lang. Ulul, wag kang mayabang. Bata, huwag kang hambog at huwag kang magpadalos-dalos. Atras, hindi pa sigurado kung sino ang maaatras. Ngayong araw na ito, ipapaluhod kita sa harap ko at magmakaawa. Ito ang pipiliin ko. Ikaw, dalhin mo ang aking hilaw na bato sa tagaputol ng bato. Bakit ka nakatayo dyan? Tinatawag ka ni Master Ju. Xiao Liuzi, ano ang problema mo? Malubha ang kanyang mga sugat ni hindi makainom ng tubig. Sister Yue, bakit mo pa siya iniligtas? Mahirap maging mabuting tao sa mundong ito. Ang pagligtas sa kanya ay pagpapala at kabutihan. Ano ang problema mo? Hindi pwedeng piliin ang batong ito. Hindi maaaring piliin ang batong ito. Pagpili nito ay siguradong pagkatalo. Boss Su, ingat ka sa sarili mo. Master Ju, pakalma po. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Kapag nagalit si Master Ju at umalis, ipaparamdam ko sa iyo ang leksyon. Eksakto, traidor ka yata. Nililingkis mo si Sister Yue. Magsalita ka, nakipagsabuatan ka ba sa kanila? Magkano ang ibinayad nila? Hindi naman... Hindi, nakapagsasagot ka pa. Kapag umulit ka ng kalokohan, sasampalin ko ang bibig mo. Tama na, wag nang magtalo. Si Master Ju ang inimbita ko. Ang mapili niya ang ating susundin. Kunin mo ang bato. Hindi pwedeng hiwain ang batong ito. Kapag nahati na, wala nang pagsisisi. Subukan mong ulitin. Babasagin ko ang mga binti mo. Verde, verde. Top grade na glass type. Naku po, punong-puno ng berde. Talagang puno ng berde. At top grade glass type pa. Eksakto. Nakita mo, Sister Yue, muntik ka ng maloko niya. Kung hindi dahil sa'yo, nawalan pa tayo ng 10% ng mineral veins. Traidor ka, pagbabayaran mo ito. Hihiwain mo ba ang iyo? Uulitin ko, lumuhod ka at humingi ng tawad, maaari kitang patawarin. Patawarin mo ako. Tumingin ka nga sa dinadaanan mong landas.
Buhay ba or kamatayan ito? Naku, water foam intergrowth. Adiite paragenetic ore. Ang bato ko. Ito. Paano ito nangyari? Paano? Paano ito nangyari? Ito. Paano ito nangyari? Tingnan mabuti, gago. Tubig at bulay magkasama. Sa'yo ay isang piraso lamang. Ang walang kwentang basura. Anong klaseng manghuhula? Sikat ka lang ng walang silbi. Ako, nagkamali ng pasya. Nagkamali ako ng desisyon. Pangako ay pangako. Tanga. Walang kwenta mga mata mo. Kahit itago mo pa. May tao. Bunutin ang kanyang mga mata. Ngayon din. Ikaw. Ako? Ano na ngayon? Walang atrasan sa usapan. Maraming nakarinig nito. Gawin na ito para sa akin. Opo. Anong lakas ng loob mo? Boss Su, sisira ka ba sa patakaran? Ghost Eye, Shi. Patawarin mo na kung kaya. Ito ay personal na pag-away natin. Patawarin? Noong araw, nang pilayin ng maestro mo, ang kanang kamay ko, at pinalayas ako sa Jiangbei. Bakit hindi ka umawat noon? Dahil may kasalanan ka. Kaya, ngayong natalo ka, dapat mong harapin ang resulta. O sige nga, meron akong paraan. Anong paraan? Mamayang gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Sasabihin ko sa'yo, ano? Ayaw mo. Kung ganoon, Boss Su, panoorin mong mabuti kung paano ko gibain ang Liyue Pavilion at saka bunutin ang mata ng matandang to. Gawin na. Opo. Ikaw. Sige, nangangako ako. Sandali lang. Umahimik ka nga. Di pa ba sapat ang gulo para sa'yo? Gustong-gusto mong patayin si Ate Yue? Hindi pa nabubuksan ang iyong bato. Kung gayon, wala pa ring resulta. Subukan nating maglaro ng laro sa loob ng laro. Laro sa loob ng laro. Sa tingin mo, karapat dapat kang makipaglaro sa akin? Nangangahas ka? Nababaliw ka na. Bata, tinatanong mo kung may lakas ako, baka hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nakikita mo ba ang mga mata ng matandang iyon? Hindi ko pa nahukay iyon. Paano tayo maglalaro? Kaya kong ipusta ang lahat ng aking pag-aari. Isang buhay mo lang yan? Karapat-dapat ka ba? Xiaoliuzi, huwag ka nang magulo. Natalo na ang Liyue Pavilion. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Ngunit ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Hindi ko siya paihiping sa iyo. Ate Yue, magtiwala ka sa akin. Iniligtas mo ako at babalikatan kita. Anong uri ng kabayaran ito? Malinaw na gantimpala ng kasamaan ang kabutihan. Paulit-ulit ka na kung ibagsak si Ate Yue, parang humihingi ka ng kamatayan. Tama na. Hindi ito ang panahon ng awayan sa loob. Bukod pa rito, hindi kasalanan ni Xiaoliuzi. Tama na. Huwag nang magsalita ng kalokohan. Boss Su, aming-kamin mo ba ang pagkatalo? O kami pa ang kikilos? Gusto mong kami ang kumilos? Sinabi ko na makikipagpustahan ako sa iyo. Parang hinihingi mo ang kamatayan mo. Tama na. Ang kontrol sa karaban. At ako rin. Sapat na ba ito? Ate Yue, hindi mo kaya. O Ate Yue, matagal nang pinapatakbo ang karaban, hindi madaling makamit ang tagumpay na ito, ngunit ikaw at si Xiaoliuzi ay walang nalalaman. Kahit hindi siya masuhulan, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sa tingin ko, kayo at sila ay magkakasama sa parehong grupo. Patayin ang trader na ito. Walang utang na loob. Tama na. Ako ka pa siya sa mga usapin ng karaban. Ano man ang mangyari ngayon, ano man ang kahihinatnan, ako si Suking Yue, pananagutan ko ito. Hindi ba ito ang gusto ninyo? May dagdag pa ako. Kapag natalo ako, ang pamamahala sa karaban. At ako ay mapapa sa inyo na Boss Su, seryoso ka ba? ang salita ng isang tunay na lalaki ay katumbas ng ginto. Mabuti, kaya nga, bibigyan kita ng isang pang pagkakataon. Boss Su, kunin mo ito. Ate Yue, Hindi ko alam kung paano pumili. Ikaw ang pumili ng bato. Huwag matakot. Naniniwala ako sa iyo. sige. Ngayon, tutulungan kitang manalo. Yan pa rin. Putulin ang bato. Mukhang talagang hindi ka susuko hanggang mabigo. Nagpupumilit mamatay. Bata, sinabi ko na noon pa, walang kwentang material yan. Magtiwala ka. Yon. Sige, putulin ang bato. Hindi alam ang sariling kakayahan. Putulin ang aking piraso. Ngayon, papanagutin kita ng malinaw. Teka, Ano, natatakot ka at magmamakaawa? mali ang pagputol ng ganito. Boss Su,
Ang galing, ang galing. Boss Su, ito ang pinagkatiwalaan mong magaling na bihasa. Ngayon ay papatunayan kong mali ka ng tuluyan. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Hahaha. Totoong pagan old pit ito. Totoong pagan old pit ito. Mataas na uri ng yelo, may bulaklak. Salamin ang itsura. Nako, eto na. Talo na ang Liyue Pavilion. Bakit kayang tiwala si Boss Su sa isang taglinis lang at sa mga salita ng isang baguhan? At sa mga salita ng isang baguhan, tama. Ano masasabi mo? Boss Su, usapan ay usapan. Kaya ngayong gabi, ikaw ay... Anong lakas ng loob mo? Boss Su, babalikwas ka ba sa usapan? Kung ganon, una mong ibaba ang karatula ng Liyue Pavilion. Oh, Sino ang mga hasgumalaw? Hahaha. Sinabi ko na noon pa, traitor ka, sabihin mo agad anong kapalit ang ibinigay sa'yo pagkanulo sa Liyue Pavilion. Pagkait kay Sister Yue, pag may nangyari kay Sister Yue ngayon, kahit anuman, ibubuwis ko buhay ko. Di kita palalampasin. Hindi ako magtataksil sa Liyue Pavilion, lalo na kay Sister Yue. Nagsasalita ka pa. Bigyan niyo ako ng tubig. Tubig, hahaha. Alam mo na palang matatalo ka? Magpapatawa ka pa ba? Magpapakamatay sa tubig? Di sapat ang plain water? Bigyan kita ng tasa ng kumukulong tubig. Hahaha. dragon na nagsusuka ng perla. Dragon, na dumura ng perlas. Ito ang dragon na dumura ng perlas. Sa buhay ko, nasaksihan ko mismo ang makislap na symbiotic ori na nakalista sa batong kasulatan. Kalakal, halatang halata. Patay na mina ng Burma para sa taong Dragon Blood Jadeite. Bakit hindi ihambing ang kalidad? Ang galing. Ang pirasong ito ng Jadate, mas bihira pa sa glass species. Tama, ang texture na ito, ang linaw, talagang isang makasaysayang dragon spitting pearls. Hahaha. Stone Appreciation Record. Pahina 37. Kapag nabasa ang Dragon Blood, Jadaite, nagkukulay bahaghari. Hahaha, binata. Ang matandang ito, may mata, pero hindi nakakilala ng dakila. Pasang-awa. Nanalo ba tayo? Kuya, patawad. Nagkamali ako kanina. Di ko'y nakala, ikaw pala ang tunay na dalubhasa. Hoy, Ghost Aiki, usapan ay usapan. Tuparin mo na ang pangako. Imposible. Malinaw na siya'y basurero. Paano niya nabuksan ganitong high-grade na jade? Nagdaya ka siguro? Tapos na ang laban. Kahit durugin mo ang batong ito, wala ring saysay. Bata, sigurado ka bang lalaban ka sa akin? Mula nang magpasya kang manalo sa sugalan, dapat alam mo na ang kahihinatnan, ang pagsusugal, laging may masamang wakas. Sige, aminin kong talo ako, pero pakiramdam ko hindi ka aabot para masaksihan ang pagbagsak ko. Mag-ingat. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa para masaksihan ang pagbagsak ko. Magabunyalatsyo. Ikaw? Okay ka lang ba? Hindi mabuting tao si Ghost Aiki. Mag-ingat sa mga marurumi niyang gawa. Galing ng galaw mo. Bata, hindi masama bata. Ghost, I keep sinasalungat mo ang batas ng Jianghu. Ayaw mo na ba ang kaliwa mong kamay? Paano mo ako nagawang hawakan? Ngayong gabi ang apat na dakilang pamilya. Ngayong gabi ang apat na dakilang pamilya ay maglalagay ng pabuya sa buong Jiangbei, sa bawat kalye. Huwag kang magsinungaling. Hindi ka aalis sa pintong ito nang walang iniiwan. Hahaha. Anong magagawa mo sa akin? Ano ang kaya mong gawin sa akin? Nandaraya sa aking teritoryo ng Liyue Pavilion. Akala mo ba walang tauhan ng caravan ko?
Boss Su, mukhang matagal ka nang naghanda. Desidido ka na kalabanin ang 4 na dakilang pamilya. Tinutulak niyo kami sa aming kamatayan. Wala kaming dahilan para sumuko ng walang laban. Lilinawin ko ngayon. Kung susuko kayo tulad ng napagkasunduan o ilalabas kayo rito, ang Liu Pavilion ko ay hindi kailanman uurong. At ako, ang 4 na gang at 26 na pangkat ng Jiangbei ay sasama sa inyo hanggang sa huli. Sige, mahusay. Kung sabik kayong mamatay, huwag niyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Tingnan niyo ito. Ano ito? Insensong kumakain ng buto, bilisan, pigilan ang hininga nyo. Tingnan mo kung ano ito. Ha ha ha. Insensong kumakain ng buto. Mabilis, pigilan ang hininga. Kukunin ko ang mga mineral veins. Ipapasa ko ang mga sinabi mo tungkol sa paggulo sa 4 na dakilang pamilya. Kung ang mga bunga ay kaya mong tiisin, bumalik na tayo. Nakatakas talaga siya na kinuha niya ang mineral veins. Ipadala ang utos ko, tipunin ang lahat ng mga kapatid, harangan ang lahat ng krusada sa lungsod. Huwag hayaang makakuha siya ng mineral veins sa labas ng lugar na ito. Hindi na kailangan. Narito ang mineral veins ng 3 lungsod sa Jiangdong. Puting papel lang ang nakuha niya. Kailan? Kailan ito nangyari? Aninong kamay na walang kasanayan sa Jianghu, paraan ng pagkilala at paghawak ng mga bato. Sino ka talaga? Nagkataon lang, nahulaan ko lang, nakukunin niya ito, kaya naghanda ako ng maaga. Ang pagkawala ng mineral veins dahil sa ugali ng 4 na dakilang pamilya. Kahit bumalik si Ghost Aichi, hindi maganda ang kahihinatnan niya. Mas kilala ni Ghost IG ang Jiangbei kaysa sa 4 na dakilang pamilya. Natatakot ako na hindi niya papakawalan ito ng basta-basta. Mga tanga kayong lahat. Jiangbei, sa huli ay mapapasa kanila ako. Su King Yue, pangahas kang niloko ako. Hindi pa tapos ang laban na ito. Akala mo ba talaga sa mineral veins ay kaya mong kontrolin ang Jiangbei? Kaya papag-awayin ko kayong lahat sa isa't isa. Shaol Yuzi, dahil nandito ka na, tara uminom tayo. Ate Yue, may iniisip ka? Sinabi ni Master Zhu kanina na nawawala ang Shadowless Hand sa loob ng 20 taon. Sino ka talaga? Isang taong dapat namatay na, pero nabuhay. Hindi na bale, kung ayaw mong magsalita, huwag. Pero, ang galing-galing mo, di ka dapat ganito nalilibing. Anong klaseng kagalingan ito? Swerteng-swerte lang. Basta may kinalaman sa sugal, mula simula pa lang ng laro. Talunan ka na. Pakawalan mo siya. Kuya! Bata, Pakawalan niyo ako! Huwag ninyong sipain! adik sa sugal ng mga bato ang tatay mo, nangungutang ng di nagbabayad. Ngayon ang bahay niyo, nanay mo, kapatid mo, lahat akin na. Ha ha ha, umalis na tayo. Nasisira ang buhay sa sugal. Ang tatay mo'y masyadong sakim. Na ginamit lang ng iba. Huwag kang maging katulad niya. Bakit ka pa natuto? Labanan ang sugal? Akala ko kung makarating ako sa posisyon na yon at ilantad ang katotohanan, gigising sa mga tao, pero napakalalim na hukay. Kahit harapan ang katotohanan, di kayang labanan ang kasakiman. Pwede ka bang sumama sa akin? Bago namatay ang maestro ko, sinabi niya, tingnan mo ang Jiangbei na ito. Mukhang maunlad, pero bulok sa loob.
Gusto ng lahat yumaman ng mabilis. Pero totoo, sira-sira ang pamilya, wasak ang tahanan at patay. Mahaba ang daang ito, kailangan ko ang tulong mo. Shaul Yuzi, hindi mo pa ako nasasagot. Ate Yue, lasing ka na. Oo, lasing ako, pero alam ko ang ginagawa ko. Kailangan kita. Ate Yue, may emergency. Kayong lahat. Anong nangyayari? May bagong balita. Nagkaisa ang 3 gang sa Jiangbei. Gusto nilang paghatian ang mineral veins at palitan ang presidente ng chamber. Kailan? Makalipas 3 araw, may mahigpit silang pahayag daw ang aming Liyue Pavilion ay hindi karapat-dapat sa mineral veins. Magkakaroon ng patas na kompetisyon. Patas. Gusto lang nilang samantalahin habang 4 na Chamber of Commerce ay nakatitig sa atin na agawin muna tayo. May ayaw magpahinga. Ang pagsasama ng 3 gang may nasa likod nito. Kahit sino pa man, kang may umapak sa Liyue Pavilion, dadaan muna sila sa akin. Shaul Yuzi, gusto kong samahan mo ako bukas. Sige. Bakit mo ako dinala rito? Upang makita mo ang tunay na mukha ng Jiangbei, sa tingin mo, Nanay. Nanay. siya si Matandang Joe. Noong kabataan niya, minero siyang nagtratrabaho na humaling siya sa mga batong may peligro. Isang gabi na lang, nawala lahat ng ipon niya at naubos sa pagkakautang. Pinatay ang anak niyang lalaki, ang asawa na may nagpakamatay sa pagtalon. Pinutol pa ang mga kamay niya ng mga nagpautang. Ang galing mong sumayaw, anak? Oras na para matulog, anak. Ilalagay na kita sa kama. Sige. Naging adik ang asawa niya sa sugal, sa mga mamahing bato na ipagbili ang bahay. Di sapat ang ari-arian. Ipinagbili pa sila ng asawa sa mga nagpautang, namatay ang anak nilang babae at siya'y nabaliw. Anak, munting anak. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Pera. Anak. Hindi. Huwag. Anak ko. Anak ko. 10 taon na siyang baliw sa paghahanap ng anak na nawala. May pera pa ako. Meron pa akong sandali. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Nawala na nga ang asawa mo. Ano pa ang maiuwi mo? Nako, Alam nilang walang patutunguhan. Bakit patuloy pa rin? Ang nakakatakot sa pagsusugal, hindi ang panalo o talo, kundi ang pag-asa. Kahit isa sa 10,000 pagkakataon, ang pagbabago ng buhay, itataya nila ang lahat.
Narito, ito ang pinakamalaking mina sa Jiangbei. Noong araw, ang Jiangbei ay lubos na nagkagulo. Walang nagpakusang mamuno. Kaya naubos ang yaman dito. Mukha ba itong ginto sa iyo? Ngunit may mga taong naniniwala, may kayamanang nakabaon dito. Nahanap ko na. Akin ito. Akin. Ngunit alam nilang lahat na ito'y peke. Ganito talaga ang negosyong ito. Akin ito. Gusto nilang maniwala. Luli, alam mo ba kung bakit? Ayokong ibigay ang mga minahan. Ang 4 na pamilya ay ambisyoso. Wala silang pakialam sa mahihirap, mabuhay man o mamatay. Ayokong maging Jiangbei, ang susunod na lungsod ng bato. Kapag naangkin ang mga minahan, mamamatay ang mahihirap para sa bato, samantalang ang mayayaman, yumayaman sa paghigop ng dugo nila. Ang pagsusugal sa bato ay hindi solusyon, ito'y bangin. Ngunit mag-isa ako. Masyadong mahina ang lakas ko. Kailangan kong baguhin ang sistema. Mahaba ang daang ito. Hindi kita pipilitin. Ngunit sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Sa loob ng 3 araw, gusto mo bang sumama sa akin? Sige, sasama ako sa'yo. Sandali lang, may problema. Anong problema? Ang nangyari ngayon, parang may komplikado. Kailangan natin ng plano B. Naiintindihan ko. Halika rito. Balitaan si Master Ju. Opo? Mga hinayupak na to, ang lakas ng pagpapanggap. Sino ba talaga pinagtatakutan nila? Malalaman din nila. Sino ang tunay na may hawak? Dito sa Jiangbei, Ghost Tai Chi, nagpakita ka pa, hindi pa natin naayos ang utang na loob noon. Ngayon, ikaw ang may gawa nito, di ba? Anong utang? Wala akong naalala. Ikaw. Inimbita ako ngayon ng mga kinauukulan. Kinatawan ako ng 4 na dakilang pamilya para maging saksi sa halalan ng samahan ng mga negosyante. Takot na pagong? Hindi ka karapat-dapat maging saksi? Una, ibalik mo ang utang mo. Anong utang ko? Ang may ebidensya ka ba? Ngayong narito ako para sa Liyue Pavilion para ipagtanggol si Sister Yue. Sasamahan tayo ng mga negosyante. Hindi ito lugar para magkagulo, Liyue Pavilion. 3 pinuno. Ano ang kahulugan nito? Ha. Boss Su, huwag kang kabahan. Ang ibig naming sabihin, masyado ng tahimik ang Jiangbei, panahon na para baguhin ang mga alituntunin. Pagbabago? Paano magbabago? 4 na pangkat sa Jiangbei na pinamumunuan ng karaban. Kaming 3 pangkat, umaasa lang sa kawang ng karaban. Kaming 3 pangkat, wala nang choice kundi umasa sa mabuting loob ng caravan. Bakit? Nagbubulag-bulagan ka. Sa caravan, ang mineral vein na ito, pinaglaban namin ng dugo't pawis. Nung una, di ka man lang makakain ng maayos. Sino ang nagbigay ng kabuhayan? Ibang panahon na ngayon, kaming 3 grupo, di na nangangailangan ng awa, ang caravan nyo ang naghari sa Jiangbei. Sa mahabang panahon, hindi pa ba sapat yon? Hindi pa ba sapat? Tama, sa kasalukuyang Jiangbei, 90% ng mineral veins hawak ng caravan. Kaming 3, tira-tira lang ang natitirang sabaw nyo. Ang natitirang sabaw nyo, wag mong pag-usapan ang kabutihan o katapatan. Pero naisip mo ba, kung hindi dahil sa amin na nagbukas ng daan, baka di ka makalanghap ng sabaw. Ang dahilan kung bakit ka nakaupo ay dahil sa pagpapayo ko. Boss Su, wag kang magsalita ng mga pampaimbabaw na salita. Nakuha mo na lahat sa Jiangbei. Ang maibibigay mo, kaya rin ng 4 na dakilang pamilya. Ang hindi mo maibigay, kaya ng 4 na pamilya. Ito'y kaya namin. Kaya, sumama ka sa 4 na pamilya. Ay nako, huwag mong gawing masama. Naghanap lang kami ng bagong paraan ng pamumuhay. Mga taksil. Ayon sa batas ng Jiangbei, ang mga taksil ay dapat mamatay. Ano? Papatayin mo kami para sa kapangyarihan at sa posisyon ng presidenteng pangkalakalan at sa iilang mineral veins? Patayin? Hindi kailangan. Alam nating lahat. Ang Jiangbei ay nabubuhay sa mineral veins na yan, kaya sundin natin ang batas ng Jiangbei.
stone cutting. Kung kami ang manalo, ang presidente ng chamber ay mapapalitan, ikaw ay isusuko ang mga mineral veins para sa redistribusyon. Kalakalan mo, alam mo ang aming batas, walang stone cutting. Naintindihan ko na. Nagplano kayong lahat para agawin ang posisyon ng presidente, di ba? Sige, subukan natin. Tingnan natin kung papayag ang aking espada. Huwag kang magpanggap. Akala mo ba natatakot ako? Hindi ka natulad ng 10 taon na nakalipas. Ikaw ang nangahas magmalaki. Kahit malakas ka man, makakatagal ba ang 2 kamao sa 4? Malinaw na sasabihin ko, ang hamon ngayon ay tatanggapin mo, gustuhin mo man o hindi. Ikaw, Kaya hahatiin mo ang Jiangbei para sa mumurahing kita? Boss Su, huwag kang masyadong mapanghusga. Ang caravan mo, di kumakatawan sa Jiangbei. Ibigay mo lang ang kailangan. Mananatili ang Jiangbei na kilala natin. Sige, tatanggapin ko. Sabihin mo, paano ang laro natin? Sister Yue, hindi pwede nagmimina at naghahatak ng bato ang caravan namin. Pero hindi kami marunong magtabas ng bato. Gusto lang nilang pilitin kaming ibigay ang mineral veins. Tama, sinasamantala lang nila na wala kaming magaling na tao, kaya ang lakas ng loob nilang mambuli. Huwag nang magsayang ng salita sa mga trader. Gusto niyo ang mineral veins, no? Kung hindi niyo, madadaanan ng bangkay ko. Ang yabang ng mga salita mo, yung mga mineral veins na kinuha nyo sa amin nung nakaraan, ano tawag mo dun? Ang lupit ng pagdodoble karane, ang style ng caravan ni ay talagang nakakagulat sa aming lahat. Kayong Ako si Su Qingyue, aminado ako, pero hindi ako nanggugulo. Hindi ako nanghihamok, pero hindi ako takot sa gulo. Kapag may nambuli sa akin, natural na ipagtatanggol ko sarili ko, pero pagdating sa inyo at Jiangbei, malinis ang konsensya ko. Kung gusto niyo ng laban, game. Sige, Nandito ang mineral veins ng Jiangbei, ang posisyon kong president ng chamber. Nandito rin. Kung sino man ang may kakayahan, manalo lang at kunin ito. mabuti. Unang round, tatayaan kita. Ang pustay posisyon mong presidente. Anong pusta mo? Sapat na ba ang posisyon ko? Hindi. Pati kami, lahat ng mineral veins namin. Sige. Su Qingyue, sobra ang tingin mo sa sarili mo. Alam mo ba kung sino ang inimbita ko? Para lang matakot ka sa pusta. Ngayong araw na to, papaniwalain kita na mawawala ang lahat sa'yo. Ito si Buddha's Hand, na si Shen Qianshan. Ikaw, pinapunta mo pa talaga. Si Buddha's Hand, Shen Kenshan. Sino si Shen Qianshan? Di mo nga alam yan. Alam mo ba talaga ang pagtistis ng bato? Sayang lang ang oras. Kung marunong ka sana, di ka sana naglilinis. Sa Liwei Pavilion, noong nakaraan, swerte lang yon. Si Buddha's Hand. Shen Qianshan, hindi basta maluloko. Sa aming pitakan ng bato sa timog, may 7 dalubhasa. Si Buddha's Hand, Shen Qianshan, pangalawa sa kanila noong araw. 20 taon na ang nakalipas. Nakapagbukas siya ng 8 Imperial Jade. Kahit si Ghost Eye 7, nasasapawan lang niya. Pero ang 7 dalubhasa, na-recruit na ng 4 na malalaking pamilya. Kung bakit narito si Shen Qianshan, ano kaya napagkasunduan ng 3 grupo at ng mga pamilya? Sino kaya ipapadala ni Boss Su para labanan sila? Ate Yue, ako na ang papunta. Kahit hindi pa nakakapagtistis, alam ko na lahat ng daya sa mga sugalan. Kung mag-iingat ako, may tsansa tayo. Mas maigi ako na kasama ko si dating leader kahit di ko pa natikman, nakita ko na ang sistema. Hindi. Ako ang dapat. Pinakamatagal ako kay dating leader. Nakahawak na ako ng libo-libong patong hiyas. Sasabayan kita. Huwag kang magpakampant. Ikaw yung batang nanalo kay Ghost Eye 7. Ako nga yun. Bata, maganda na may talento ka, pero huwag kang magyabang. Ang sigaw ng masyado, madaling mabaril. Di pa namin alam kung tunay. Noong huli, swerte lang siguro, yun. Ang pagtistis ng bato, kailangan ng tunay na kakayahan. Higit pa sa swerte, ang pagtistis ng bato, syempre naman. Tama, kailangan din ng lakas ng loob katulad ng pagkakautang na tinakbuhan. Ikaw, Anong problema? Natatakot ka? Yung usapan natin noon, napag-isipan mo na ba? Ang sistema ng Jiangbei sa pagbabato, kailangan ng pagbabago. Ang kalangitan sa Jiangbei ay tiyak na magbabago, ngunit hindi ito nasa kamay ng isang tagapagwalis. Kung gusto mong makipagsapalaran, kailangan mong maglagay ng tunay na puhunan. Anong gusto mo? Ang mga mineral sa 3 probinsyang na natalo ng kapatid ko noon at ang kontrol sa inyong caravan. Boss Su, ano sa palagay mo? Kaya mo bang taasan ang pusta? Ang pusta mo ay hindi sapat.
Manalo ka. Iyan ginto ay sa iyo. Ako si Shen Chenshen. Itigil na sa sugal ng mga bato. Sapat na ba ito? Yang pagre-retiro mo sa sugal, wala akong pakialam. Isang kahon ng ginto, kapalit ng mineral ng 3 probinsya at kontrol sa karaban. Sa palagay ko, masyadong maliit. Ano pa ang gusto mo? Kung gusto mo ang posisyon ko bilang Pangulo ng Komersyo, magpakita ka ng sinseridad ang mga pwesto ng 3 grupo mo at lahat ng mineral sa iyong kamay kasama ang 3 probinsya sa ilog at mga mineral ng Jiangbei. Kung may kakayahan ka, kuhanin mo lahat. Ate Yue, huwag si Xiao Liuzi ay... Kung magtiwala ka lubusan, kung duda huwag kumuha, wala na tayong babalikan. Wala ka ba nang sasabihin, Soz? Ito na ang perpektong pagkakataon para sakupin ang Jiangbei. Ilang taon tayong inapi. Hindi ba't matagal na nating... Sige, ako si Chen Zihai. Tumasa ngayon. Kaya ako ay sasali na, Boss Su, alam mo ba, ang isang tagapagwalis ay makapagpapabago? Hindi ko naman gustong magbago, ngunit habang nandito ako, hindi mo magagalaw ang lupaing ito. Tumigil ka sa kakulitan. Paano tayo maglalaro? Bata, hindi kita bibiruin. Ikaw ang unang pumili. Sige, maglaro tayo ng pinakasimple. Meng Tuliao. Mga batong di kilala. Isang hiwa lang ang magpapasya. Bawat isa't pumili ng bato. Hihiwain natin ngayon din. Sigurado ka bang ganito ang laro? Bata, narinig kong ganyan ang ginawa mo sa kapatid ko noong nakaraan. Akala mo ba magkakaroon ka ulit ng swerte? Di pa ako tapos. Ice species or mas mataas. Ang makakuha ng buong bato ang panalo. Ito... Bata, marunong ka bang maghiwa ng bato? Ang isang pirasong Jadaiti na may ice species ay bihira na. Kailangan pa'y buong bato kahit sa pinakamahusay na minahan. Di umaabot dyan. Sigurado ka ba may ganyan sa mga batong to? Kung wala, ako ang talo. Pero kung meron at di mo makita, ikaw ang talo. Ang laki ng mga salita, ang mga materyales na to, lahat lampas 20 kilo, ice species, buong bato, pangarap lang yan, haha. Huwag kang padalos-dalos. Noong nakaraang Liyue Pavilion, swerte lang ang panalo mo. Ngayon nasa teritoryo nila kapag natalo ka. Tama siya, inalalay ni Sister Yue lahat. Matapang ka ba? Sige, gusto kong makita kung anong classic buong ice species ang mahiwa mo. Ito ang maalamat na Xuanxi Zhenxi, pagsusuri ng bato. Karapat dapat maging 2 sa 7 masama at Buddha's hand. Talagang kahanga-hanga. Natikman ko na sa mga to. Walang buong ice species. Talo ka na. Ganun ba? Eh kung meron, Kung talagang meron, ibibigay ko ang kamay ko ng libre. Kuya, may kinakatakutan tong bata. Mag-ingat, huwag magpaloko. Huwag mag-alala. Ngayon, di siya mananalo. Susuko ka na ba? ito, hiwain mo. Espesye ng yelo, buong bato, paano ito nangyari? Hoy, ito talaga ang espesye ng yelong buong bato, Xiao Liuzi, ang galing mo. Kuya, may sama ba loob mo sa akin? Hindi. Pasensya, di ko na kontrol ang lakas ko. Stick tayo ang nanalo ngayon. Ano masasabi mo? Ang posisyon ninyong 3 sa mga bagay na ito. Ngayon, di na kayo makakatakas, di ba? Di mo ba sinabi, matutulungan mo kami manalo? Ano nangyayari ngayon? Anong nangyari? Naloko tayo? Kahit ang Xiao Liuzi di kayang talunin siya, kayong di rin magaling. Tama yan, hahaha. Teka, Ano? Gusto mo nang magtaksil ulit? taksil, sa tingin ko kayo ang gustong magtaksil. Anong ibig mong sabihin? Tignan mabuti ulit. Ito ba talaga ay Jadaiti? Peke, hahaha. Boss Su, ang Jadaiti mo ay peke. Paano ito nangyari? Nandaya ka. Sa larangan ng pagputol ng bato, pandiwang mata ang labanan. At kasanayan, kapag binili mo na, di mo na pwedeng ibaliko. Yan ang patakaran. Boss Su, gusto mo bang suwayin ang patakaran? Ikaw, Boss Su, sa negosyong sugal ng bato, may katotohanan at kasinungalingan. Ikaw mismo, walang kakayahang makilala ang tunay sa peke. Huwag ibintang sa iba. Noong araw, ang caravan mo, di mo ba, pinutol ang kanang kamay ko dahil dito. Ngayon, ang pagbagsak dito ay kaparusahan. Napakawalang hiya, lalabanan kita. Ano? Boss Su, di kayang manalo sa salita. Gusto gumamit ng lakas, mag-isip kang mabuti. Kapag sinimulan mo ang labanan, di maganda ang katapusan. sige, aminin natin pagkatapos. Ate Yue, huwag.
Sila ang naglagay ng bitag na ito. Kapag nakuha nila ang mga iyon, patay na ang Jiangbei. Tuluyan nang mawawasak ang Jiangbei. Akidas direk eyes, iniping tatao sa Jiangbei. Tatapos di karo, panloloko at panlilin lang. Diba ang gusto mong mangyari? Diba ang gusto mong mangyari? Ang batong ito, ano ito magiging peke? Hindi ba't napagkasunduan na kapag tinalo natin sila, ang paraang ito ay hindi marangal? Di marangal, kayong tatlong grupo ay sinungaling sinamantala ninyo ang iba kung gusto mong manalo. Ang paraan para manalo ay hindi mahalaga. Ito, Dahil inamin ni Boss Su ang pagkatalo ni Ties, kung gayon ako si Shen ay hindi magiging magalang. Nakababatang kapatid, kunin ang pusta, tara na. Boss Su, kung gayon, tatanggapin namin ang pasya mo. Isang round pa lang yon, aalis na kayo? Ano, sa sinabi mo? Gusto mo ng isa pang round? Xiao Liuzi, huwag kang makialam. Hindi pa ba tayo sapat na talo? Hindi pa ba tayo sapat na talo? Ano? Takot, inaamin ko, may ibubuga ka rin. Pero hanggang doon lang iyon. Hindi ko alam kung paano mo naloko si Su Qingyu. Pero kung hindi dahil sa katangahan niya, sa kaunting talento mo, hindi ka sana nakaabot sa pagsusugal. Ano ang ipupusta mo sa akin? Hindi ba't sinusubukan mong makuha ang control sa Jiangbei? Jiangbei, bukod sa mga mineral at gang, naroon din ang trading market. Nakakatuwa, Boss Su, gusto ng tauhan mong makipagsugal sa pamilihan ng kalakal. Ang Liyue Pavilion ay may 12 pabrika ng bato sa Jiangbei at 12 pamilihan ng jade. Handa ka bang isapantaha ang mga ito? Tama na, Xiao Liuzi, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Ang mga minahan at pamilihan ay 100 taong pundasyon ng caravan. Nawala na ang mga minahan, hindi na dapat mawala pa ang pamilihan. Mula pa nung una, may kakaiba na talaga. Nung unang round, paulit-ulit kang nanguudyok kay Sister Yue na taasan ang pusta. Kaninong panig ka ba? Uwisit, baka ikaw pala ang tik-tik na ipinasok nila. Akala ko na nga, isang hamak na taglimos. Paano mo kayang madaling talunin si Ghost Eye 7 at madaling makuha ang titulo ng minahan sa 3 probinsya sa ilog? Magsabi ka ng totoo. Sino ka talaga? Sister Yue, pinagkakatiwalaan mo pa ba ako? Sister Yue, huwag, ang tunay na pagkatao ni Xiao Liuzi ay hindi pa rin malaman. At ngayon, ang lahat ng pangyayaring ito ay napakahinala. Kahit hindi siya taksil, baka siya ay bitag ng 4 na dakilang pamilya. Kapag nahulog tayo dito, lubos nang mawawasak ang Jiangbei. Ganito na lang, isusugal ko ang lahat ng napanalunan ko kasama ang kontrol sa 3 gang at ang mga pamilihan ng 3 gang. Magsugal tayo muli. Master Shen, hindi ito ang napagkasunduan noon ang pamilihan, ang huling sandalan natin. Paano kung Ano? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan? hindi ito tungkol sa tiwala? Alam naming magaling ka, pero gusto lang naming makontrol ang Chamber of Commerce at minahan. Walang galit sa atin ang caravan. Hindi kailangang sila'y lubusang wasakin. Nakapusta na ang lahat. Ngayon, hindi mo na ito desisyon Una, tingnan muna natin. kung ano ang sasabihin ni Boss Su. Kunin mo ang aking selyo. Sister Yue, Kaya ito ang selyo ng lahat ng palengke sa Liyue Pavilion. Ikaw, ano ang tsansa mong manalo? Wala. bakit kayo naglakas loob na makipagsapalaran? Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung ilang tao sa Jiangbei ang umaasa sa mga pamilihan para mabuhay? Walang makokontrol sa panalo or talo. Kapag nagsimula na ang laro, wala ka ng kontrol sa sarili. Hindi ako sigurado. Ganon din sila. Kung ayaw mong matalo, huwag ka nang sumugal. Hahaha, hindi magpuputol ng bato. Kahit ang caravan ay hindi makakagawa niyan, lalo na kayo. Ngayon ang pagpili kung susugal or hindi ay wala na sa inyo sa round na ito. Ano ang lalaruin? E di tumaya sa bukas na material. Ano? Ayaw mong laruin ang walang markang bato. Kaya sa bukas na bato ka tumaya. Sige. Dahil hindi ka takot sa kamatayan, hindi na kita kakausapin ng walang saysay, bilisan mo, tumaya sa isang linya sa langit. Ano sa palagay mo? Ano ang isang linya sa langit? Ibig sabihin ay isang beses lang pumutol. Desisyon ng hiwa ang magpapasya. Tingnan kung kaninong hiwa ang pinakamalapit sa jade nang hindi nasisira ang laman. Ang paraang ito ng paglalaro hindi lang tinitest ang mata, kundi pati kasanayan at kakayahan sa pagputol. Sige, kukunin ko ang pirasong ito. Ano? Ang pinlits mo, mukhang mahirap putulin nito. Xiao Liuzi, si Ate Yue ay nakikipagsapalaran ang buhay niya sa inyo. Alam mo na ba kung paano pumili? Ha. Hindi mo malalaman na matatalo ka na at susuko ka lang. Ang isang linya sa langit, hindi lang nakadepende sa kalidad ng jade, kundi pati sa lokasyon at sukat. Ginagawa mo ito para mo akong pinapaisip na tauhan kita. Dahil pinili mo ang pirasong iyon,
Hindi ako ay kukuha nito. May tao bang magdala ng kutsilyo? Ito ay Pantay at makinis ang hiwa, ang pagkakamali ay hindi lalampas sa 1 minute. Ito, kahit mga makina hindi makakagawa. hindi tayo siguradong matatalo. Ikaw naman, kung susuko ka ngayon, lumuhod at tumapat ng 3 beses at baliin ang isang braso mo. Saka ko'y isipin na bigyan ng Liyue Pavilion mo ng pagkakataong mabuhay. Ano sa tingin mo? Hindi kailangan. Makinis na parang seda, ang hiwa ay dumaan sa laman ng jade nang hindi nasisira ang loob, parang sinulid na lumulutang sa hangin. Ito ang maalamat na patalim na sinulid na lumulutang. Imposible. Tigil ang kalokohan. Paano ito nangyari? Nawala na ang teknik na ito? Isang tao lang ang nakakaalam. Baka, ikaw ba? Natalo ka. Sino ka talaga? Nasira ang rosaryo mo, mukhang kahit si Buddha, ayaw sa pagkukunwari mo. Kaya ngayon, tayo na ang panalo, wala nang peke, nalilitaw, di ba? Akin na ang mga ito para sa amin. Kukunin mo talaga? Di na ako magpapanggap. Umalis ka sa harap ko. Salamat, boss. Umalis kayo. Salamat, boss. Maraming salamat, boss. Salamat talaga. Ha. Yaman na natin. Oo nga. 3 boss. Nasaan ang mga selyo ninyo? Ibigay nyo na. Talaga nga kaming natalo. Sinabi ko na maging maawain tayo. Ngayon, wala na tayong magagawa. Sister Yue, alis na tayo. Umalis na tayo. 3, 2, 1. Tigil! Walang aalis dito! Tigil! Walang aalis dito. Shen. Ano pang gusto mo? Gusto kong makipag-rematch sa kanya. Natalo ka na nga. Lahat ng piso mo. Ano pang pambato mo? Marami pa kami. Akala mo makakaalis ka pagkatapos manalo. Walang ganyang patakaran sa round na ito. Kailangan mong maglaro, gusto mo man or hindi. Shen. Huwag mong abusuhin ang swerte mo. Nasa teritoryo ng Jiangbei to. Ano naman kung Jiangbei? Yan, ngayon nakapasok na ang 4 na pamilya. Sumuko na ang 3 gang. Kung gusto kong tumaya, ano magagawa ng caravan mo? Ganun ba? Kalokohan. Kailan kami sumuko? Kooperasyon lang ang nangyari para sa kapwa-benepisyo. Kooperasyon. Ngayon, di sa'yo ang desisyon. Ano ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang kahulugan nito? Ibig sabihin, ang mga tuntunin sa Jiangbei ay ako ang magdidikta ngayon. Ang round na ito, kailangan mong laruin. Huwag na kayong magsalita. Kitang-kita namang tinraidor tayo. Ngayon tayo at sila parang mga tipaklong nakatali sa isang lubid. Kung hindi tayo manalo, walang ligtas sa atin. Kadiri. Tanga ka lang, maglalaro ka ba, o lalaban hanggang kamatayan? Boss Su, ikaw ang mamili. Nasa akin na lahat ng piso mo. Pati ang control sa 3 gang mo. Nasa akin na rin. Ano pang panlaban mo sa akin? Ang 3 probinsya ng Jiangbei, lahat ng pamilihan at ang buhay ko. Kuya Huwaga, ang mga pamilihan sa 3 probinsyang ito ay pundasyon ng 4 na pamilya. Kung matalo tayo, Matatalo, hindi pa ako nakatikim ng talo. Swerte lang ang huling tira mo. Ngayon, gusto ko lahat ng piso sa kamay mo, pati ang buhay mo. Sigurado ka bang isa sa panganib mo ang buhay mo? Lahat ng natalo, akala'y swerte lang, na sa susunod ay babawi sila.
Pero pag nasa laro ka na, wala nang huling pagkakataon. Hanggang sa maubos lahat, pati buto mo'y mawawala. Huwag mo akong takutin. Ngayon ay lalaruin kita. Pikit mata ang pagkilala sa Jade. Bawal tumingin ang lahat. Hawak lang gamit ang kamay. Sa loob ng 10 segundo, tukuyin ang uri at katubigan ng Jade. Tekstura, minahan. Ang makapagtaya ng pinakamarami ay panalo. Imposible. Ang pagkilala sa Jade sa pamamagitan ng hipo ay espesyal na kakayahan ni Shen Chen Shan. Tinalo niya ang Myanmar. 10 dalubhasa noon sa pamamagitan ng pikitmat na pagkilala. Matatakot ka ba o hindi? Sino mauna? Xiao Liuzi. Mahaba pa ang daan sa Jiangbei. Ang pagbabago ay nangangailangan ng pagsusugal. Ate Yu, pagkatiwalaan mo ako. Mag-ingat ka. Nandito lang ako sa likod mo. Huwag mong isapanganib ang sarili mo. Kayabang mong hangal. Hayaan kitang masaksihan ngayon kung ano ang tunay na biyaya sa pagdama ng Jade. Ito ang pulang sinulid na pagsubok sa Jade. 10 taon na ang nakalipas, 10 dalubhasa ng Myanmar natalo sa teknik na ito. Akala mo ba, ang kamay ng aking senior sa pagdama ng Jade ay hungkag lang na reputasyon? Ito ang kanyang tunay na kakayahan. Tapos na ang 10 segundo. Una, sa minahan ng muna, snowflake cotton na hugis balahibo ng willow. Pangalawa, waterstone ng damakan, dilaw na jade na may amoy ng pine flower. Pangatlo, sa minahan ng Hujiang, chicken blood jade sa ilalim ng pulang ulap. 3 piraso sa 10 segundo na ibabahagi pa niya ang amoy ng pine flowers. Maaari pa ba tayong manalo? Ikaw na... Iingat sa mga nakakubling armas. Ghost Eye, gumagamit ka ng mga palihim na paraan. Anong ibig mong sabihin? Ay nako, nadulas lang ang kamay ko. Hoy, biro lang. Wala namang nangyaring masama. Huwag kang magmadali ng ganito. Ikaw. Tapos na ang oras. Kamusta? Ilan ang nasasaklawan mo? Naunawaan mo ba ang mga ito? Numero 4, madidikit sa balat ng palaka. May sinturon ng python sa 3 pulgadang lalim. Numero 5, pinakinis na mosyasa. Bakit? Hindi ka na magpapatuloy? 2 piraso lang ang naaninag ko. 2 piraso lang pala? Akala ko ang galing-galing mo. Hindi ba desisyon na? Kailangan pa ba nating buksan? Hindi pa napuputol ang mga bato. Sino ang talo at panalo ay hindi pa alam. Mukhang hindi ka susuko hanggang sa mabangga. Kaya ngayon ay papaniwalain kitang matalo. Tulin mo ang mga ito. Kutsilyo. Muna snowflake cotton, damakan waterstone, Hujiang chicken blood jade, ha. Lahat tama. Ngayon, paano ka mananalo? Kailangan pa bang tingnan ang 2 piraso? Hindi na. Kahit parehong tama, kas kulang ka pa rin isa. Bakit? Ikaw ba mismo ang magpapatalo? Ang kamay ng senior ko sa pagpili ng jade. Noong nasa Myanmar pa, kaya niyang 18 na bato ng sunod-sunod. Sa tingin mo makakalaban mo siya? Ngayon, panahon na para tuparin ang pangako mo. Ibenta mo ang buhay mo. Boss, sususuwain mo ba ang salita mo? Kunin mo lahat yung kiyam nasa mesa. Pero sa akin siya, paalisin ko ang lalaking ito. Bosu, naaawa ka na ba sa kanya? Sayang huli na ang lahat. Humarap tong batang to ng mayabang sa harap ko. Ngayon siya'y mamamatay. Kayong lahat ang magpapahamak dahil sa kanya. Shen huwag mong apihin ang mga tao. Ano kung gawin ko, boss? Su, ibibigay mo ba talaga ang buong caravan para lang sa isang basurero? Ikaw, Ate Yue, samahan mo si Xiao Liuzi at ang iba, kayo na munang umalis. Ako na ang bahala dito ngayon. Kahit mamatay pa ako sa pakikipaglaban, lalaban ako para makalabas. Mananatili ako sa'yo. Ako rin, Kasama rin ako sa iyo. Ikaw, Dahil taga-Liwe Pavilion ka, Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. Kitang-kita ko na ngayon, planado na nilang lahat ang nangyayari ngayon. Ano man ang resulta, hindi tayo pababayaan nilang makaalis. Kung ganon, mas mabuting lumaban na tayo. Tama. Kahit mas marami sila, ang patalim kong ito ay hindi pampalamuti lang.
Lalaban? Anong panlalaban meron kayo? Gusto ng 4 na pamilya ang Jiangbei. Kung nakinig kayo noon pa, hindi sana kayo nagkaganito. Ang pustahan ay pustahan. Yan mismo ang sinabi mo. Ngayon, ang buhay ng batang to ay akin na. Ganun ba? Pustahan ay pustahan. Paano kung sabihin kong hindi ka mananalo ngayon? Hindi ka na mananalo, bata. Alam mo ba ang iyong sinasabi? Sa tingin ko alam niya, hindi na niya mababago ang sitwasyon at natatakot na siya. Nandito na ang resulta sa harap natin. Bakit ka pa nagsasayang ng lakas? Nasilip mo na ba ang sarili mong mga bato? Narito na ang mga bato ko sa harap ko. Kailangan pang silipin. Ang snowflake cotton sa Muna Mining Area ay tunay, pero imitasyon ito ng mga lumang minahan. Nakikita mo ba ang acid marks? Damakan waterstone ito. Ang dilaw na jade ay may pagkukulay. Ang amoy pine flower ay gawa sa kemikal. Paano naging mali ang kuya ko? Tungkol naman sa Hojiang, hindi ito tunay na jadeite. Imposible. Tiyak kong nasuri ito. Ang pamamaraan kong red thread jade, hindi pa nagkamali. Paano nangyari ito? Nanloko kayo. Sa batas ng Stone Market, bawal ang balikan. Ikaw mismo ang nagpataw nito. Dagdag pa, ang mga materyales sa lamesang ito ay inihanda ninyong lahat. Tigil na sa paninirang puri. Tama siya. Alin sa mata mo ang nakakita ng daya, hindi kami tulad nyo, mga mandaraya at walang hiya. Imposible. Ang laging nangangaso ng gansa, siya ring matatuka ng gansa. Walang mabuting kahahantungan ang sugal. Nandaya kayo, naggawa ng kasinungalingan. Sa huli, tatanggap din kayo ng parusa? Shan, susuko ka na ba? Kahit matalo ako, bakit ninyo akalaing makakaalis kayo ngayong araw? Hindi na talaga ako makatiis. Di ko na kayang manood ng walang imik. Shan, sobra-sobra na ang pagtrato mo sa amin. Gusto ng 4 na pamilyang sakupin ang aming Jiangbei. Nagtanong ba sila sa 3 gang namin? Ngayon nandito ka pa sa Jiangbei nagsisigaw. Akala mo ba wala nang magtatanggol dito? Tama, pwede tayong maghiwa ng bato. Pero may sariling batas. Ang Jiangbei, mandaya at manloko. Kahiyahiyang pamamaraan. Wala kaming halaga. Halaga kayo? Sino ba kayo para rito? Ikaw. Kayong mga paslit, kung hindi lang kayo, may pakinabang pa, wala na sana kayo. Huwag kayong mayabang. Kayong Kung ganito na ang sitwasyon, wala nang silbi pang pag-usapan. Alam namin, ang lakas ng 4 na pamilya. Pero huwag ninyong kalimutan, ito ang Jiangbei. Teritoryo ninyo, tumingin kayong mabuti. Akala mo ba tumulong ako nang walang dahilan? Nagdala pa ako ng tao, nakapasok na ang 4 na pamilya sa 3 gang. Anong panlalaban ninyo? Abyaw, dakpin mo. Pasensya na, Hepe. Malaki ang alok ng 4 na pamilya. ikaw. Nagmamalaki. Tinuring kita na parang kapatid ko. Hindi ba't ang magkapatid ay dapat ipagkanulo? Kaya mong pagtaksilan ang karaban. Kaya rin kitang pagtaksilan. Ayos ka lang ba, Boss Chow? Boss Su, ako si Zhao Tianxiong. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nakinig ako sa mga kalokohan ng 4 na dakilang pamilya. Kaya ganito ang nangyari ngayon. Pasensya na sa karaban. Pasensya sa mga tao ng Jiangbei. Nabulag din ako ng kasakiman. Kaya hindi ko nakita ang ganid na ambisyon ng 4 na pamilya. Pakikipagsabwatan sa mababangis. Ngayon, ako si Chen Sihai, lalaban sa inyo hanggang wakas. Makikipaglaban rin ako. Ngayon mo lang naisip ang pagsisisi? Kung hindi nyo pinapasok ang lobo, sana ba'y hindi ganito ang nangyari? Kayo lang ang may kasalanan. Boss Su, hindi ito ang tamang panahon para mag-away tayo. Nakakulong tayo rito ngayon. Dapat tayo'y magkaisa kung hindi taka makalabas. Ang Jiangbei ay talagang mawawasak. Ikaw. Tama siya. Pero sigurado ka ba talaga na mananalo kayo ngayon? Bosu, meron ka bang ibang plano? Ang 4 na pamilya ay hindi matagal nang pumasok sa Jiangbei. Gumamit lang kayo ng mga dayat panlilin lang para kontrolin ang mga tao. Sa huli, sugal pa rin ito. Sabi ko, pagdating sa sugal, lagi kayong talo. Xiao Liuzi, handa na ba ang oras? Sakto lang. Gusto kong makita sino ang maglalakas loob sa teritoryo ng Jiangbei. Sugod. Dalin niyo sila. Boss,
May sariling patakaran ang Jiangbei. Gusto kong malaman kung sinong may lakas ng loob na gumulo sa teritoryo ng Jiangbei. Ang Boss Chu ng Jiangbei, payo ko sa iyo na huwag makisali sa gulo na ito. Ang 4 na gang at 26 na grupo ay iisang diwa ang nagbubuklod. Ang mga kamay ng 4 na dakilang pamilya ay humahaba ng sobra, hindi ba? Kaya pala ikaw ay nagpapahaba ng oras. Kung hindi, akala mo ba, nagpustahan ako sa huling round dahil lang sa mga chips na nasa kamay mo? Sinisikap mong pahinain ang pag-iingat ko. Tama ka. Ngayon, lahat ng tauhan mo ay naibalang sa ating kontrol. Tekla, may problema. Anong nangyayari? Ang pangyayari ngayon ay may kakaibang bahid, kailangan natin ng planong reserba. Nauunawaan ko. Halika rito. Sabihin mo kay Boss Ju, Opo. natalo ang pustahan. Shen Qian Shan, ayon sa usapan, ang iyong buhay at mga matang ito ay dapat maiwan dito. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob hawakan ako. Napakababoy at walang hiya mo. Ngayon, desidido akong kunin ang mga matang ito. Umatras. Don't paghintay sa kayong lahat. Oras na para pagbayaran ng dati. Oras na para pagbayaran ng dati. Ang mga mata ko, Nakababatang kapatid, ang mga mata ko. ang sama ng loob na ito ngayon, babayaran ko balang araw. Tara na. Hindi na kailangang habulin. Babalik sila. Bakit mo nasabi yan? Akala ng mga sugarol, mananalo sila. Sila ay, at ganun din ang 4 na dakilang pamilya. Malaking pusta lang o maliit na pusta, pero sugal pa rin. Ito ang hindi maiiwasang katapusan. Hindi na pwedeng magulo ang Jiangbei. Ang daan sa hinaharap, kailangan mong tahakin ng mag-isa. Miss Su, kami Askasuhin namin ang Jiangbei mamayan. Kunin niyo ang mga gamit niyo. sa hinaharap, Miss Su, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Si Chen Xiai ay magtitiyaga. Si Du Jue hindi magdadalawang isip. Paalam. Hindi susuko ang 4 na pamilya. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula. Senior brother, ang mga mata ko. Talunan tayo ngayon. Di ko akalain mahirap pasukin ang Jiangbei. Pero talo tayo sa mineral sa 3 probinsya sa ilog at 12 pamilihan. Ang 4 na dakilang pamilya ay di tayo patatawarin. Bakit ka nagpapanik? May mali sa tagalinis na yon. Ang UC Cut ay matagal nang nawala. Isang tao lang ang gumamit nito itong mga nakaraang taon. Ang tinutukoy mo ba ay yung nawalang 3 taon na ang nakalipas? Yung taong yon noon sa Jade Conference ay personal na nagbunyag sa operasyon ng 4 na dakilang pamilya at sinira ang kanilang buong plano. Kung siya nga talaga, kung gayon ang bagay na ito ay naging interesante. Anong tinitignan mo? Naikwento ko na ba sa'yo ang tungkol sa tatay ko? Dati siyang pinuno ng pamilya namin. Din, sinusuportahan din niya ang langit sa puso ko. Ngunit nagkasakit ng malubha ang kapatid ko at nawalan siya ng trabaho dahil sa desperasyon ay pumasok siya sa kalakalan ng Jade, isang panandali ang pagkakamali. Gusto mo siyang ipaghiganti. Walang panalo o talo sa kalakalan ng Jade, kailangan ng lahat na magbayad ng halaga sa kanilang mga pinili. Galit ka ba sa kanya? Wala akong karapatang ni ang posisyon na noon ginagawa niya yon para sa pamilya, para rin sa kapatid ko. Pero mali ang mali, nagbayad siya ng halaga. Nakalipas na ang lahat. Gusto ko lang hanapin ang kapatid ko, sana buhay pa siya. Anong pangalan ng kapatid mo? Tutulungan kitang hanapin siya. Patriarch, Ibig mo bang sabihin ang mga mineral sa 3 probinsyang malapit sa ilog at 12 pamilihan ay nawala na sa ating kontrol? paumanhin po, Patriarch. Tiyak na panalo tayo noon. Pero hindi namin inakala ang Liyue Pavilion. May master pang natira. Isang master sa Jiangbei? Sino pa ang makakatalo sa inyo? Siya ay isang agpagamot sa Liyue Pavilion. Nagpagamot. Pero alam niya ang UC cutting technique. Sa pagkakaalam ko, ang technique na ito ay alam lamang ng taong nawala noong Jade Conference 5 taon nakaraan. Si Luli ba ang tinutukoy mo? Hindi siya patay?
Patriarch, Nandito ka na pala, Yulinglong. Yulinglong. nagmamadali po kayong ipinatawag sa akin. Ano ang problema? Ngayon, may nakakabahalang usapin na kailangan mong asikasin. Utos po ninyo, Patriarch. Isa kang henyong pinalaki ng 4 na dakilang angkan. 10 pa lang ay marunong ka ng kumilala ng bato. 15. Nasakop mo na mga paggawaan sa Timog Silangang Asya. Hindi ka nagkukulang. Pero ngayon ang Jiangbei ang pinakamahirap na problema sa pagsakop natin sa mga pamilihan ng Timog. Maliit lang ang Jiangbei. Hayaan ninyo akong kumausap sa kanila. Mabuti. Ang dalawang to, hindi lang nabigo sa Jiangbei. Nawalan pa tayo ng Jiangdong, Jiangxi at Jiangnan. Ngayon, ikaw na ang bahala. Opo, Ang dalawang ito ay wala ng silbi. Ilabas ninyo sila. Awa po, Patriarch. Awa, bigyan po sana ng pagkakataon, Patriarch. Patriarch, kaawaan ninyo kami. Liyue Pavilion, Maganda ito. Maganda, tingnan ko. Matibay ang balat nito. Malinaw ang pagkakahabi. Ito. Di masama, ang material mula sa lupang ito, mataas ang tsansang magkaroon ito ng magandang laman. basurang material. Hoy, dalaga. Nakaputol ka na ba ng bato? Tama na ang kalokohan mo dyan. Ang material dito ay maayos. Luma na ang balat nito. Nasa ibabaw lang ang marka ng asido. Mas mabuti pang sunugin mo na lang ang pera mo. Sino ka ba? Nagmamarunong ka pa dito? Nung naglalaro pa ako ng bato, nagsususo ka pa lang? Ahahaha. Ang mga katulad mo, habang pinuputol mo, lalo kang nalulugi. Ikaw, hoy dalaga, naghahanap ka ba ng away? Tama na. Kalimutan mo na, dalaga ka lang naman. Bakit ka makikipagtalo? Gusto mo pa ba ang batong ito? Ayaw? E di akin na ito? Ito, bubuksan ko na para makita niya ngayon. Boss, buksan mo na ito. Pangkaraniwang bato lang ito, walang laman. Paano nangyari yon? Tingnan mo nga. Ito, Sabi ko ng basura ito eh. tigilan mo ang kabalbalan. Kung magaling ka, ikaw na gumawa. Humanap ka ng magandang ipakita. Nagbibiro ka ba? Magaspang ang panlabas na balat ng batong ito. Wala man lang guhit na parang sawa. Ito'y isang batong pang 1 kilo na libreng nabibigay sa minahan. Lumang hukay ng mossy gourd. Kaunti ang laman na jade. Ngunit 3 pulgada sa ilalim. Malagatas na yelo may lumulutang na bulaklak. Nene, huwag kang hambog. Kung tama talaga ang hula mo, lahat ng taong ito sa bakuran, hindi ba nasayang lahat ng mga taon? Tama siya. Huwag niyong pakinggan ang kayabangan niya. Kung may laman itong berde, tatawagin ko siyang Lola. Walang kwentang apo. Ikaw, kung walang berde, kakainin mo ba ang batong ito? Ang buo? Walang problema. Putulin ang bato. Sa tingin ko, hindi ka iiyak. Hanggat di mo nakikita ang kabaong, putulin niyo na para sa kanya. Ito ang malagatas na yelo may bulaklak. Paano nangyari iyon? Ito? Sino ang nagsabing tatawag ng lola kanina? Tawagan, bilisan mo at tawagan, tawagin ng loli. Lola, Ito at ito. Putulin niyo lahat para sa akin. putulin niyo para sa kanya. Berde. Magaling na kakayahan. Huling berde. Dalisay na berde. Ako? Ito. 3 pirasong puno ng berde. Ito, paano ito nangyari? Ito. Putulin mo. At ito. Putulin mo para sa kanya. Berde. Berde. Lahat berde. Lagos lahat, nakamamangha. Banal, tunay na banal. Nene, ano kaya? Tawagin din kitang lola. Ikaw, turuan mo akong magputol ng bato. Anong lola mo? Lola ko ito. Lola, iginagalang kita. Mula na ngayon, ikaw na ang tunay kong lola. Tumayo ka. Binibini, ang ganda ng paningin mo. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Sang mamimili lang ng bato. Bakit? Ang Liwei Pavilion ba? Habang nagtitinda, kailangan pang tingnan ang census records. Nagbibiro ka, binibini. Bale kasi, isang eksperto mong tulad mo, sa buong Jiangbei, wala yata pang katulad mo. Ganun ba?
Pero narinig ko, maraming dalubhasa ang Liway Pavilion. Kahit yung mga nagwawalis. Ay, eksperto. Luli, 3 sunod na kampeon sa pandaigdigang Jade Competition, ang karapat-dapat na Haring Jade, Haring Jade. 5 taon na ang nakalipas. Nang ilantad ang mga kalokohan sa kompetisyon, hindi na siya muling nagpakita. Ang pakikinig sa hangin para kumilala ng Jade, henyo sa pagputol ng bato na pinalaki ng 4 na dakilang pamilya. Ngayon, tunay na tumutulong sa 4 na pamilya na mamahala sa Jiangdong, Jiangxi at Jiangnan ang nasa kapangyarihan. Nakalulungkot, ngayon ang mga mineral vein ng 3 probinsya ay nasa kamay ni Boss Su, pati mga pamilihan ay nakuha mo na. Ikaw ang unang naghangad sa Jiangbei, ako ay sumabay lang sa Agos. Kay gandang pagsabay sa Agos, malaki ang pangarap ni Boss Su. Pero kung maipaglalaban mo ang mga yaman ng 3 probinsya, Nakasalalay sa iyong kakayahan. makalipas ang kalahating buwan, mag-aanyaya ako ng mga kilala sa 4 na probinsya para sa isang pagtitipon sa Jiangdong. Para pumili ng pangunahing pinuno ng 4 na probinsya, Boss Su, maglakas loob kang dumating. Tiyak na dadalo ako. Sa tingin ko ngayon, alam na ng lahat. Sa kalahating buwan, ang piyang pagsasanib ng 4 na dakilang pamilya, piyang pagsasanib, magtitipon ang mga tanyag mula sa 3 probinsya. Ngayong pagkakataon, buo nilang binabantaan ang Jiangbei. Kung gayon, huwag na tayong pumunta. Mananatili tayong magtanggol. Ang 4 na probinsyang may ilog sa timog ay magkakaugnay, nagbabantayan sa isa't isa. Dito sa Jiangbei, pinakamaraming mineral. Sa Jiangdong, mga pantalan nila kontrolado ng 90% ng palitan ng bato. Sa Jiangxi, mga dalubhasang manggagawa. Sa Jiangnan, mga distribusyon ng jad. Kapag hindi tayo pupunta, kapag nag-alyansa ang 3 probinsya at pinagkait ang Jiangbei, mawawalan tayong lahat. Kahit hawak natin mga mineral ng 3 probinsya at mga puok pamilihan, walang saysay ito. Ang pagpunta ang tanging pag-asang mananatili. Kaya puntahan na natin, lahat tayo ay sasama. Tama yan. Ang 3 probinsya sa may ilog ay pundasyon ng 4 na dakilang pamilya sa pagpasok sa timog. Nakuha natin ngayon ang mga mineral at pamilihan ng 3 probinsya at lubos na nagalit sa atin kung mababaliwala tayo. Baka buong Jiangbei ay tuluyang maging sakop nila. Anong dapat gawin? Paano na? Iniligtas ako ng leader. Kaya para kay Sister Yue at Horse Gang, Kung mangyari man yan, ako na ang mamumuno. Sugurin sa Jiangdong. durugin ang mga kunghang. Tama siya, sobra na talaga ang kanilang ginagawa. Ang pagmamadali ninyo, ang mismong inaasam nila. Nais lamang ng 4 na pamilya na tayo'y magulo at magkamali. Tama, tulungan si Master Ju sa pagtatanggol ng Jiangbei. Mapaglalang ang 4 na pamilya, maging alerto sa kanila, baka samantalahin nila. Ganoon din ang iniisip ko. Publiko ang pagpupulong na ito at nasa teritoryo pa nila, walang saysay ang maraming tao. Dapat mapapaniwala ang mga tao mula sa 3 probinsya upang tayo'y magkaroon ng karapatang magsalita. Kaya ngayon, delikado ito, ngunit isa ring pagkakataon. Si Su Qingyue, ika-37 leader ng Horse Gang, ay nanunumpa rito. Anuman ang kahihinatnan nito, habang nandito ako, mananatili ang Jiangbei. Habang nandito ako, mananatili ang Jiangbei. Kayong lahat, lumabas muna kayo. Xiao Liuzi, ikaw ay manatili. May sasabihin ako sa'yo. Sige, Oy, Ikaw nga ba talaga ang Jade King? oo. Pero 5 taon na ang nakalipas pagkatapos ng Jade Conference na matay ang Jade King. Kaya noong nasugatan ka noon, nakaugnay din sa 4 na dakilang pamilya? Oh, laga na ang sugal sa bato, sa timog, hinihimok ng kapital. Itinaguyod ng 4 na dakilang pamilya ang sugal. Pero ginagambala ang mga kompetisyon. Para kumita rito, ang mga nasa tuktok, yumayaman ng husto, samantalang ang mga nasa ibaba ay naghihirap ng lubha, nagkakawatak-watak ang pamilya. Pero ikaw lang mag-isa, hindi makapagbabago ng kahit ano. Oh, kaya tulad mo, ako rin umakyat sa posisyong iyon. Para sa araw na iyon, naisip mo na ba kung Ano ang magiging wakas mo? pero may mga bagay na kailangang may gumawa. Naniniwala ako na ako ang una, ngunit hindi ang huli. Basta may makikinig, sulit na lahat. Kaya ngayon, ayokong sumama ka sa akin. Sana ikaw ay manatili. Kung hindi ako makabalik ngayon, tulungan mo akong pamunuan ang Horse Gang at Jiangbei para sumulong pa. Ang Horse Gang at Jiangbei ay sayo. Wala nang mas karapat dapat kundi ikaw. Kaya ngayon, dapat kang bumalik.
Bukod pa riyan, hindi sila dumarating. Para lang sa'yo, alam nila ang pagkakakilanlan ko, hindi nila ako pababayaan. At ipinangako ko sa'yo, palagi akong nasa tabi mo. Mahaba at mahirap ang daang ito, pero magkasama tayong lalakarin ito. Sige. Ang pagtitipong ito ay hindi para sa pag-aagawan ng interes kundi para gumawa ng plano. Ang 4 na lalawigan sa ilog ay magkakaugnay, ngunit nagsarili na sila ng matagal. Para sa mas maunlad na 4 na lalawigan, iminumungkahi kong simula ngayon ang minahan, pantalan at pamilihan ng 4 na lalawigan ay pag-isahin sa iisang pamamahala ng isang pinuno para sa kolektibong pag-unlad. Kalokohan. Malaya na ang minahan ng Jiangbei noon pa. Bakit dapat isanib? Kahit pagsanibin man, dapat kami sa Jiangbei ang magpasya rito. Sumuway ka, ayos lang. Batas sa patio ng bato, ang mananalo ang kukuha ng lahat. Ngayon ako'y tatayo rito, may kakayang humamon. Kapag tinalo niyo ako, ang mga patakaran ay siyang magdidikta. Na huwag padalos-dalos. Si Yulinglong na ito ay kumakatawan sa 4 na dakilang pamilya. Siya mismo ay dalubhasa sa pagkilala ng Jade sa tunog ng hangin. Noong 10 anyos pa lang, dominado na niya ang timog silangang Asia. Walang talo. Si Ling Fong sa tabi niya ay pribadong estudyante ng hari ng bato ng Myanmar. Baka naman, Pabayaan nating sakupin nila ang Jiangbei. hintay muna tayong makakita. Di pa ba dumarating ang horse gang? Ang 4 na gang ng Jiangbei ay mediocre lang sa tingin ko. Wala man silang maipadala na mandirigma. Anong problema ng Jiangbei? Wala akong pakialam. Oo, wala akong pakialam. Pero kapag ang Jiangbei ninyo ay isinanib sa 3 lalawigan, saka ako makikialam. Hahaha, Bakit nagmamadali? May susunod pa tayong tao. hahaha. Kilalang kilala ang batas ng horse gang. Di sila nagpuputol ng bato o nagsusugal. Malamang wala silang dalubhasang manlalaro. Umaasa kayong mananalo sila, mas mabuting sumuko na lang kayo. Mula ngayon, ang minahan ng Jiangbei, pamamahalaan na ng 3 lalawigan. Hahaha. Wala sa hulog ang salita mo. Nanalo ang horse gang noong nakaraan. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Bakit hindi ka makapagsalita? Mga gago kayong lahat. Sa palagay ko, hindi rin darating ang horse gang. Dahil walang humahamon, ibig sabihin walang tutol. Kung walang tutol, ihahayag ko na ang pagsasanib ng 4 na lalawigan. Teka! Narito na sila. Sino ang nagsabing hindi makakahanap ang horse gang? Boss Su, nandito ka rin sa wakas. May dala ka pang katulong. Mukhang ayaw mo sa pagsasanib. Ang yamang mineral at pag-unlad ng Jiangbei ay hindi na sa mga kamay ninyo para mag-utos. Ang yabang ng horse gang, lahat ng 3 probinsya sa ilog ay nandito na. Akala mo ba ito pa rin ang teritoryo ninyo sa Jiangbei? Tama, kung ayaw mo, ipakita mo ang kaya mo. Batas ng Jianghu, ang panalo ang hari. Di na kailangan gumalaw si Miss Yu. Una, talunin nyo ang 3 probinsya. Sige. Isa-isa ba kayo o sabay-sabay? Hahaha. Aba, At saan galing itong gago? Nagkakalat dito. Ubus na ba ang tao sa Jiangbei o kayo'y alam niyong matatalo? No? Kaya't sinadya niyong maghanap ng nakakasuwail na hayop. Kayong Ganito na lang. Sumuko na kayo ng diretsahan, di ba? Baka bigyan pa namin kayo ng mga tira-tira. Kung matalo kayo, wala na kayong matitira. Sigurado ka bang matatalo ako? ano sa palagay mo? Alam mo ba kung sino ang inimbita namin? Sino-sino ang mga ito? Si Old Sun, hari ng sugal sa Jiangdong, 5 sunod na panalo sa publikong auction ng Myanmar. Si Zhou Huai'an, tagapagmana ng Zhou family, kilalang angkan sa Jiangnan, nakapagtala siya ng 300 milyong euro noon. si Zhang Qiming, ulo ng jade carving family sa Jiangxi, ilang bihasa sa pagbubukas ng jade. Kadyos ang kamay, kayang tukuyin ng jade sa tunog, ay walang kapantay. Ikaw, ano ka? E di sabay-sabay na kayo. Tipid sa oras. Batang hamog, ang yabang ng bibig. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang bayad sa kayabangan. 3 kalaban ng sabay, binata. Wala ka sa lugar. Sa larangan ng Jade, hindi sa dami ng tao, kundi sa talas ng mata. Kayang-kaya ninyong kabataan. 40 taon ko nang ginagawa to, pero ngayon lang ako nakakita ang taong kasing yabang mo. Paano ang laban? Pagkikilala sa Jade, simpleng patakaran. 10 metrong layo, sabay-sabay tayong magtaya. Itala ang posisyon ng biyak, kalidad ng tubig, lamat, at lokasyon ng laman. Pinakatumpak ang mananalo. Pwedeng gumamit ng anumang paraan, legal lahat, bawal lumapit. At humawak.
10 metro, hindi mo nga makita ng maayos, paano ito magagawa? Hindi naman ganun. Galing ni Lao Sun sa mga disenyo, kakayahan ni Joe sa liwanag, at ang kay Jiang Chiming sa pagkilala sa tunog, espesyal ang kanya-kanyang teknik, lalabo ang lalaking to. Napakahirap nito. Gaano ka katiyak? Magsimula na ba tayo? Simula. Alam ko na ang sagot galing sa Muna Old Pit, may snowflake cotton base, high ice. Tama si Lao Sun, pero hindi high ice, Imperial Green ito, Imperial Green nga. Dapat pakinggan ang tunog. Tatlong pulgada sa ilalim, nakatagilid sa kanan. May lamat sa gilid. Ano naman ang sagot mo? Ano naman ang sagot mo? Natatakot ka siguro, no? Takot na takot ka nang hindi makapagsalita. Kung hindi mo masasagot, mas mabuting sumuko ka. Ngayon pa lang. Basta. Tapos na ako sa pagsulat. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ito makilala, di ba? Nagpapanggap ka lang? Ipahayag mo na ang resulta. Anong resulta ang ipapahayag? Halatang halata namang nahati na ang material. Kitang-kita na ang laman ng jade, pero wala ang sinulat mo. Kahit may manipis na layer lang ng jade, hindi pwedeng walang laman. Tama. Binibining you. Wala. Ibig mong sabihin wala. Tama ang sagot. Ang batong ito ay talagang walang laman. Paano nangyari yon? Maliwanag namang may laman ang jade. Tama. Nagkakamali kaya tayo ng tingin? Peke, Kalokohan. Kahit peke ang bintana, ang mga guhit na ahas. Ang disenyong ito, paano hindi ito jade? jade na binalot ng bato. Pinakakaraniwang paraan ng panluloko. Hindi ko inakala na ganito kalala ang paggaya. Pero hindi ito nakatago sa mata ng Haring Jade na si Luli. Si Luli, siya nga ba yan? Ikaw ang lalaking. Naging kampiyon sa pandaigdigang paligsahan ng Jade ng 3 sunod na taon, nangunguna sa pandaigdigang ranking. Kahit 5 taon kang nawala, walang makakapantay o pumalit sa'yo. Ikaw ang tunay na hari ng Jade, kaya ang resulta ngayon ay... Panalo si Luli. Si Luli ang nanalo. Na siya na nga ang hari ng jade. Nako, nakita ko ang hari ng jade ng personal. Ikaw, leader ng Black Tiger Gang, dapat may respeto sa hangganan. Pisilin ko rin siya, ha. Sobrang saya ko lang. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Si napakagaling. Karapat-dapat sa titulong hari ng Jade kahit nakabalot sa bato, agad mong makikilala. Pero ang ganitong teknik, kaya ko na noong ako'y 10. Siya ang paboritong estudyante ng Gambling King ng Myanmar, si Leng Fong. Noong 3 taong gulang pa lang, nagsimula na siyang mag-aral. Sa edad na 10, nilabanan niyang mag-isa ang lahat ng eksperto sa Myanmar Gambling Rankings at hindi natalo. Noong nakaraang auction, nakapikit siyang nanalo sa 18 sunod na laban at gumawa ng record. Ang totoong pagsusugal ay hindi lang mata. Kailangan ang tibay ng loob at disiplina. Ang pagsusugal ay paglikha ng himala. Bilang jade, ito ang malayuang pagtuklas. Ang empty splitting sword jade technique ni Leng Feng. Kahit ang Gambling King ay humahanga, Anong masasabi mo? Hari ng Jade, makikipagsugal ako sa iyo ngayon. May lakas ka bang sumubok ng bago? walang awang mandirigma si Leng Feng. Sa nakaraang laban, pinutol niya ang mga kamay o binunot ang mga mata. Mag-ingat sa kanyang mga dayang diskarte. Paano? Isang tornilyong may libu-libong patong. Ang tornilyong ito'y may 9 na palapag, isang bato sa bawat palapag. 9 na batong dapat lutasin ng sunod-sunod. Ang total na halaga sa huli ang magdidikta ng panalo. At syempre, tayo'y susugal ng nakapiring. Nakapiring? Masyadong mahirap yan. Kailangan hindi lang magandang paningin, kundi mabilis na kilos, Sabay dapat sa pagkalkula ng katangian ng 9 na minahang bato at kombinasyon ng uri at kalidad ng tubig. Nakakatakot pa ang pagkakapiring. Puro pangdama at spatial perception ang basihan. Sa ganyang kahirapan, kahit pa dumating ang hari ng sugal, baka hindi niya magawa. Huling hirit ko. Umatras ka na. Simula bata pa si Leng Feng sa madilim na gensayo. Kayang tukuyin ang jade sa ganap na kadiliman. Mahalaga ang buhay mo. Kapag may panganib, huminto ka agad. Sige. Anong problema? Hari ng Jade, may huling salita ka ba?
Muna meaning area. Snowflake cotton base. Ice type. Ang unang piraso. Ice type na may floating flowers. 20 million? Ang kling, yung bilis at ay nakakamangaba talaga. Fujiang Old Pit. Dilaw na jade na may pulang mist. Ang pangalawang piraso. Pulang dilaw ang kombinasyon. Chaoyang Jade, 80 million. Hindi makapaniwala. Ito palang napakabihirang Chaoyang Jade. Karapat dapat maging tagapagmana ng hari ng sugal. Hahaha, anong ginagawa ng hari ng Jade? Baka hindi tunay ang reputasyon niya, isang piraso di mapili. Hindi siguro niya gustong piliin ang isang ito. May weathered patterns ito. Halatang seed material lang. Kahit baguhan sa stone gambling, ayaw nito. Ha. Mukhang magwawakas na ang alamat ng hari ng Jade ngayong araw. Ang ialamat ng Jade King ay magtatapos ngayon. Uri ng basong buhangin na lumot, walang kulay na jadeite. Si Kay ay may ipit sa tagsibol na may kulay, damak ang tatlong kulay swerte, kasaganaan at haba ng buhay. May mga depekto sa gilid, deformed na material, madilim na kalakal na may mansa ng putik. Ang aming Jade King ay pumipitas ng mga kayamanan sa tambak ng basura. Ha. Ang huling piraso, nangungunang antas na Imperial Green, nagkakahalaga ng 500 milyon. Kumusta naman, Jade King? Ano ang mayroon ka upang ihambing sa akin? Mayroong 9 na piraso sa kabuuan. Buksan natin silang magkasama. Ang ganitong uri ng basurang material na tinamaan ng kidlat, sa tingin ko pa nga ay kalabisan na pakainin ang manok. Alam mo ba, matatalo ka. Kaya nagpapanggap ka dito para makaakit ng atensyon. Nakakalungkot na sa pagsusugal sa bato. May nananalo at natatalo. Nakakalungkot na sa pagsusugal sa bato. May nananalo at natatalo, pero nakikita kong nagpatawa ka sa lahat para sa kapakanan nito. Maaari kong iligtas ang iyong buhay. Sasabihin ko rin sa iyo ang isang bagay. Manalo o matalo, hanggang sa huling minuto, magkakaroon ng mga variable. Mapurol at walang kinang nang walang anumang kulay. Kahit isang piraso ng pangunahing waxy jade ay hindi pa natatagpuan. Sa tingin ko itong tinatawag na Jade King ay isang maling reputasyon lamang. Sa tingin ko kayo, Jiang Bei, huwag nang magpumilit ng walang saysay. Direktang sumanib sa aming tatlong lalawigan at maaari ka pa ring makakuha ng bahagi. Hahaha, tama yan. Huwag magtapos na hindi alam kung paano ka namatay. Hahaha. Ayos lang, gawin mo lang ang iyong makakaya. Hindi bale. Hindi pa tapos. Aba, siyam. Ang siyam na bituin ay nagkahanay. Ito, Ito ang maalamat na siyam na bituing nagkakahanay sa aking buhay. Nasaksihan ko ang ganitong himala. Pangkaraniwan ang bawat jade. Ngunit pag pinagsama, nagkakasundo ang liwanag at dilim. Sumasalamin ito ng pinakamagagandang kulay. magkano nga ang halaga ng mga ito? Oh, magkano? Walang katumbas. Walang katumbas. Nabasa ko lang ito sa mga lumang aklat. Ito ang pinakamahusay na gawa sa mundo ng jade. Isang pirasong jade ay mukhang walang halaga, ngunit pagsama-sama, sapat ito para mabili ang kalahati ng Jiangdong. Pagsibol muli, nararapat na tawaging hari ng Jade. Hindi maaari. Paano mo nahanap ang siyam na bituin? Basura lamang ang mga ito at wala pang nakakakita ang siyam na bituing nagkahanay. Luli, aminin ang pagkatalo. Isuko ang horse gang. Ibigay ang Jiang Bei at maaari kong patawarin ang buhay mo. Ano? Ito ba ang alagad ng hari ng sugal? Napakahiya nang bubuelta kapag natalo? Kalokohan. Nagdaya ka yata. Ngayon, ipakikita ko sa lahat ang iyong mga pandaraya.
Sa paligsahan ng paghusga sa Jade sa tunog, totohanan bang pagpatay ng tao ito? Ito ba ang tuntunin ng 4 na pamilyang ito? Ito ba ang tuntunin ng inyong 4 na pamilya? Lingfeng, sino ang nagpayag na kumilos ka? Yuling Long, huwag kalimutan ang dahilan ng pagtitipon natin. Alam mo ang kapalaran sa panggugulo sa 4 na pamilya. Hindi kailangang paalalahanan ako. Ako si Yuling Long, kumikilos ayon sa sariling alituntunin. Panghuling laban na. Kung matalo ka, magpapalit ng may-ari ang Jiangbei. Isusuko ng 4 na grupo ang kapangyarihan. Mawawala na ang hari ng Jade simula ngayon. Paano kung ikaw ang matalo? Kung ako ang matalo, magiging malaya ang Jiangbei. Mga yaman ng 3 probinsya ay mapapasa Jiangbei. Ako si Yuling Long. Puputulin ang sariling kamay at hinding-hindi nasasugal sa bato. Ano sa palagay mo? Mabuti. Paano kung mandaraya ka? Hindi ako mandaraya. Lahat ng naririto ay saksi. Ako ang kinatawan ng Jiangdong at magiging saksi. Kinatawan ako ng Zhou family ng Jiangnan. Panghuling laban. Maaari kayong gumamit ng anumang paraan. Mabuti. Karapat-dapat na maging hari ng Jade. Nakita ko na ang iyong kakayahan. Pagdating sa pagsusugal ng bato, baka hindi kita makapantay. Kung gayon, sa laban na ito, makipagpaligsahan tayo sa... swerte? Paano? Maghagis tayo ng barya na katakip ang mata. Mamaya, ang mga batong nasa istante ay muling ayusin ng ibang tao. Kung saang bato tumama ang barya, iyon ang ating kukunin. Ang may mas mataas na halaga pagkatapos putulin ang mananalo. Mabuti. Anong uri ng pagsusugal ito? Talaga bang swerte ang labanan? Nako po, sa palagay ko hindi pagkilala sa bato at pag-ayos ng pwesto, pakikinig sa tunog, pati paningin, pandinig at memorya. Sa tingin ko hindi ito simple. Hindi simple. Si Yuling Long na ito ang sikretong sandatang inalagaan ng 4 na pamilya. Nagtataka ako. Para patas, gawin nating sabay. Simula. Huwag magmalaki sa kakayahan mo. Mag-ingat ka. Lengfeng, ano ang ibig mong sabihin nito? Maraming tao ang nakamasid, pangahas gumamit ng patago na armas, isang alagad ng hari ng sugal. Ito lang ba ang natutunan mo? Walang hiya ka talaga. Ulitin mo yan. Lengfeng, kung di ka susunod sa patakaran, ang aming Jiangbei ay hindi basta-basta aabihin. Mukhang tadhana na. Ako ay natalo. Kung gusto mong magsimula ulit, pwedeng baliwalain ang round na ito. Ang kasino ay parang larangan ng digmaan, bahagi rin ng sugalang swerte. Yamang natalo ako. Ako si Yuling Long ay handang tumanggap ng pagkatalo. Yuling Long, nababaliw ka ba? Yuling Long, gusto mo bang talagang magtaksil sa 4 na dakilang... Pagtataksil, ako si Yuling Long kumikilos sa sarili kong paraan. Wala akong paliwanag na utang sa iyo. Sa laban ngayong araw, wala lang akong kasing galing ng iba. Pero kung may gusting samantalahin na gumawa ng kaguluhan, sumira sa mga patakaran, ako ang unang tututol. Mga patakaran? Ang patakaran ay ginagawa ng malalakas. Nais mo bang pagtalunan ang panalo o pagkatalo kasama ng mga taong ito? Huwag mong limutin ang kaayusan ng 4 na dakilang angkan kapag hindi natin makuha ang Jiangbei. Huwag mo akong takutin sa 4 na dakilang angkan. Ang pangyayari ngayon, ako mismo ang lalapit sa mga pinuno upang magpaliwanag. Mabuti. Yuling Long, dahil matigas ang ulo mo, ako na mismo ang kikilos. Narito lamang ako para sa Jiangbei. Ayokong gumawa ng dagdag problema. Ngunit kung ipipilit ninyo, huwag ninyong sisihin ang aking pagiging bastos. Tama. Kami sa Jiangbei ay hindi nang hahanap ng gulo, ngunit hindi kami takot dito. Sa huli, magsasama-sama tayong lahat at baka hindi na kami makaalis sa lugar na ito. Ngunit kayo rin ay mapapahamak. Sige, tingnan natin kung may kakayahan ka talaga. Mag-ingat. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ate, Ate, Yuling Long, talagang taksil ka nga. Pinagkatiwala ng 4 na dakilang pamilya ang lahat ng negosyo sa tabi-ilog sa'yo. Ngayon, nagtaksil ka. Sino ba ang tunay na traidor dito? Lengfeng, huwag mong isiping. Hindi ko alam ang dahilan ng pagpunta mo mula Myanmar patungong Jiangdong. Anong ibig mong sabihin? Sila ang nagpadala sa'yo para manmanan ako, di ba? Tinulungan ko ang 4 na dakilang pamilya, kontrolin ang mga lugar sa tabi-ilog, habang kayo na may nagsabwatan sa likod ko. Alam mo,
Siyempre, alam ko, ang tatlong lalawigang ito ang buhay ko at dito ako lumaki. Kung hindi ko nalaman, matagal nang naubos ang tatlong lalawigan at napasailalim sa teritoryo ninyo sa Myanmar. Kaya pala matagal ka nang nagbabalak. Kaya pala naghinala sila sa'yo. Magaling, Yuling Long. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Anong hinihintay ninyo? Taksil si Yuling Long sa 4 na dakilang pamilya. Ang makahuli sa kanya ay magiging bayani ng 4 na dakilang pamilya. Yuling Long, ito ang bunga ang iyong kataksilan. Mga tauhan, ano mong nangyayari? Bakit kayo nakatayo lang diyan? Sugod? Sige. Kaya kahit ikaw ay nagtaksil sa akin, ang sino mang makahuli kay Yuling Long ngayon, pupunta ako sa 4 na dakilang pamilya para humiling ng gantimpala para sa kanila. Gagawin ko silang mga pinuno sa tabi ng ilog. Akala mo ba talaga ang mga taon kong pamamahala sa mga lalawigang ito ay walang saysay? Dahil noon ko pa alam, naghanda na ako para dito. Ikaw, Si Leng Feng ay nakikipagsabwatan sa mga rebelde, nagtatangkang sakupin ang mga lugar sa tabing ilog. Hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ito ay nakita sa kanyang kwarto, isang lihim na sulat. Kahit may hidwaan ang 4 na lalawigang ito sa tabi ng ilog, panloob na usapin namin ito. Tama, panloob ng mga usapin, kami ang bahala rito. Hindi namin papayagang manggulo ang mga dayuhan. mabuti, Yuling Long. Hindi ko inakalang may backup plan ka pala. Naging pabaya ako ngayon. Magkikita pa tayo. Hulihin siya. Yuling Long, huwag kang magpakapangahas. Ako ang saradong pintuan na alagad ng hari ng sugal ng Myanmar, ang 4 na dakilang pamilya at aking amo. Hindi kanila palalampasin. Nakikipagsabwatan si Leng Feng sa kaaway upang hatiin ang 4 na lalawigang ito. Malinaw ang ebidensya. Ngayon, ako si Yuling Long. Papatayin ang banta sa 4 na lalawigang ito. Yuling Long, akala mo ba pagpatay sa akin ay magdudulot ng mabuti sa iyo? Huwag kang mabahala diyan. Nakipagsabuatan si Leng Feng sa mga dayuhang kaaway. Balak niyang hatiin ang 4 na lalawigan sa tabing ilog. Pinatawan na siya ng parusa ngayong araw. Kung itatanong ng 4 na dakilang pamilya, ako, Yuling Long, ang buong pananagutan. Ang kabutihang loob ni Binibini Yu ay kahanga-hanga. Si Leng Feng ay nararapat sa kanyang parusa kung ang 4 na dakilang pamilya ay magsiyasat. Ang Zhou pamilya ng Jiangnan ay handang tumistigo. Ang Zhang pamilya ng Jiangxi ay sumusuporta rin kay Binibini Yu. Umuwi muna kayong lahat. Tapos na ang usaping ito ngayong araw, narito ako si Yuling Long upang pasalamatan ang lahat ng mga pinuno mula ngayon. Magtutulungan tayo ng 3 lalawigan. Sa sunod kami sa pamumuno ni Binibini Yu. Ikaw ba talaga ang kapatid ko? Noon, nagkautang si ama sa sugal ng bato, nagpakamatay si ina sa pagtalon at ako'y kinuha ng mga mangangalakal. Nabili ako papuntang Myanmar matapos ilipat-lipat. Mga tao mula sa 4 na dakilang pamilya ang nagligtas sa akin. Iniligtas kanila para gumawa ng sunod-sunurang piyon. Alam ko, pero noon, wala akong magawa. Kailangan kong mag-aral ng sugal sa bato. Sa pag-akyat sa mataas na posisyon, lang ako may pagkakataong hanapin ka. Hinahanap ka namin sa buong panahong ito. Kuya, nagkita rin tayong muli. O hindi ito ang oras para magdamdamin. Patay na si Leng Feng, ang 4 na dakilang pamilya. Hindi basta-basta magpapatalo. Tama ka. Tiyak na maghihiganti ang hari ng sugal. Ngunit ngayon, hawak ko ang 3 lalawigan sa tabing ilog. Hindi nila tayo maaaring atakihin sa kasalukuyang panahon. Oo, dapat nating pag-isa-isahin ang yaman ng 4 na lalawigan sa tabing ilog at humanda sa mas malaking hamon. Boss Su, handa ba ang Jiangbei na makipagtulungan sa atin? Siyempre. Mula ngayon, magkakaisa na ang 4 na lalawigan sa tabing ilog.